Ang daming tao dito. Sigurado ako na makakahanap ako ng pamilya ko sa lalong madaling panahon. Hoy! Sir, kailangan mo ba ng tatay? Pwede akong maging tatay mo. Sira ulo. Anong ibig mong sabihin, siraulo? Wala namang problema sa akin. Hoy ma'am, kailangan mo ba ng tatay? Pwede akong maging tatay mo. Ay nako, bata, ang cute-cute mo talaga. Pero hindi ko kailangan. Salamat, kita-kita na lang. Hoy, hoy, hoy! Hayaan yung mag-announce ako. Mayroon bang sino man dito na gustong ako ang maging tatay niya? TSK. Ang kakaiba talaga ng mga tao. Inaalok ko ang sarili ko tapos lahat sila ayaw sa akin. Ang gwapo ni Isaac Burke. Ginoong Bert. Hindi masama. Ano ng problema, Ginoong Burke? Iyon ang aura ng kamandag ng kamatayan. Ang lalaking ito ay tinamaan ng kamandag ng kamatayan. Umuwi na tayo. Kakaiba. Sa mundong ito, ang mga tao lang mula sa ating tribo ang marunong gumamit ng mahika. Pero palaging sinasabi ng tribo na hindi kami pwedeng gumamit ng mahika sa ordinaryong tao. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi pwede. Kailangan kong siya sa atin ito. Hooray! Pari, pakiusap, nagmamakaawa ako. Gawan mo ng paraan. Iligtas mo si Isaac. Lanan. Huwag kang mag-alala, Ginang Burke. Ang Ginoong Burke ay sinasaniban lang ng masamang espiritu, ganoon lang. Kapag ako na ang kumilos, madali lang itong maayos. Pero, tungkol sa bayad. Basta't may iligtas mo siya. Babayaran ko kahit ano ang halaga. Pigilan niyo siya, kayong lahat. Hooray! Kapag ang Ginoong Burke ay nakainom na ng mangkok na ito ng tubig anting-anting, mapapalayas ang masamang espiritu. Tigil! Tumigil ka dyan! Manloloko ka. Iyon ay dugo ng aso na hinaluan ng ihi ng batang lalaki. Walang kwenta talaga yan. Batang hamak, sino ka? Ang kapal ng mukha mong magsalita ng kalokohan dito. Anong basihan mo para sabihin? Ito ay ihi ng batang lalaki. Bakit hindi mo ito inumin sa sarili mo? Oo o hindi, bakit hindi mo inumin ang sarili mo? Para malaman mo. Oh, Ang baho. Naku po. Ano ba ang nangyayari dito? Isang manluloko pala siya. Ginang Burke. Ginang Burke, huwag kang magpaloko sa kanya. Wala siyang iba kundi gulo. Ikaw na batang to, lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi ngayon, ang araw ng pagkamatay mo. Ang lakas ng loob mong magsalita? Panoorin mo ako. Magic ng katotohanan. Pumunta ka roon. Ano ang ipinakain mo sa akin? Ito ang magic ng katotohanan na espesyal kong inihanda. Ngayon, katotohanan na lang ang masasabi. Sabihin mo sa akin, sinungaling ka ba? Tama, sinungaling ako. Ha 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 ha. Ang tanga-tanga ng matandang ito. Bakit hindi? Masyado siyang naive at mayaman. Sino pa ba ang lolokohin ko kundi siya? Ha 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 ha. Ikaw. Sinungaling ka. May tao ba dyan? Ay lahad siya. Ha! Isaac. Paano naman ang anak ko? Huwag kang mag-alala, Ginang Burke. Magic ng kamatayan lang ito. Kaya kong gamutin ito. Umatras kayo. Sa patnubay ng espiritu ng dragon, lahat ng magic ay lumulupo sa akin. Buto ng dragon, palayasin mo ito. Isaac. Nanay. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo?
Mas mabuti na ako. Pasensya na at nag-alala ka, nanay. Talaga bang okay ka na ngayon? Oh, anak ko. Ano ba yan? Mukhang. Nakahanap si Isaac ng eksperto sa voodoo na ipigil ang death magic. Ako rin ay naapektuhan nito. So, ibig sabihin ba, hindi siya mamamatay? Paano ko kukunin ang yaman ng mga Burke? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung hindi ko mamanahin ang Burke Group, wala kang makukuhang sentimo sa akin. Huwag kang magpanik. Pansamantala lang. Naipigil, ganoon lang. Huwag kang mag-alala, may mga paraan ako. Sisiguraduhin kong mamatay siya, nang mas masakit pa. Panginoon ng mga mahika, ang gatas mo sa 113 degrees Fahrenheit. Munting engkantada, sinasabi mo bang, hindi siya may sakit, kundi balibihag. Tama ka dyan. Sir, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ka naniniwala sa akin? Ang mahika ay nasa alamat lamang. Siyempre, hindi ako naniniwala. Bukod pa riyan, hinanap ko ang pinakamagagaling na doktor sa buong mundo at wala sa kanila ang makapagpagaling sa akin. Paano ito maayos ng isang maliit na bata tulad niya? Tigilan mo yan. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka may sakit, kundi binibihag. Ang mga ordinaryong doktor ay talagang hindi makakatulong. Kaya nga kailangan ka namin. Eksakto, ako ang voodoo master. Walang sumpa ang makakatakas sa aking mga mata. Tingnan mo ang mga mata ko. Kaya, naalis na ba? Ang sumpa niya ngayon. Hindi pa, ang death magic ay isang maalamat na sumpa. Pansamantala ko lang ginamit ang aking sacred bone para pigilan ito. Kaya, paano natin ito mapapalayas ng tuluyan? Kailangan mong hanapin ang 3 bihirang sangkap, ambergris, unicorn horn, at snowy lotus. Saka pa lang natin magagawa ang antidote para ma-cure ang death magic. Huwag kang mag-alala, ang pamilya Burke ay kayang maghanap ng kahit ano. Munting diwata, pakiusap, manatili ka, at iligtas ang anak ko. Manatili dito? Hindi ba't ito ang perpektong pagkakataon para sumali sa isang pamilya? Manatili dito? Pwede akong manatili, pero may isa akong kondisyon. Siya ay kailangan niyang payagan akong maging ama niya. Ah. Munting diwata. Ang edad mo, at kasarian, ay hindi bagay. Napakaliit mo, at napakaganda mo. Mas mabuti pang, maging anak mo na lang siya. Pwede na rin ang maging anak. Anak pa rin naman ng pamilya. Sige, mula ngayon ako na ang anak mo. Pamilya na tayo ngayon. Sige, mula ngayon ako na ang anak mo. Dad? Ngumiti siya sa akin. Limang taon na ang nakalipas, nawawala si Beth. Kung hindi, ganyang edad na rin siya ngayon. Malamang gagawin din niya ito. Yayakapin ako at tatawagin akong dad. Hindi ko basta-basta matatanggap ang isang anak. Kung hindi, kapag nakita ko si Beth, masasaktan siya ng todo. Hindi ako ang dad mo. Okay, Dad. Sinabi ko na, hindi ako ang dad mo. Nasaan ang pamilya mo? Dad, wala akong pamilya. Yun pala, wala rin siyang pamilya, at isa siyang batang mahirap. Pwede kang manatili dito, magpapaalaga ako sa'yo. Bibigyan kita ng pera, maraming pera. Pero ikaw, hindi pwede akong tawaging dad. Hindi, gusto ko lang ng isang dad. $2 milyong, pero huwag mo na akong tawaging dad. Hindi. 10 milyong dolyar. Ganong karami? Hindi. Wow, naku, $20 milyong. Makakabili ako ng napakaraming bote at gatas na gusto ko. Hindi. Fiona, ngayon, ang pagpapailaw sa kwintas ang pinakamahalagang bagay. Hindi, gusto ko lang ng isang dad. Ikaw. Sige, tama na. Isaac, iniligtas ka ni Fiona. Kalimutan mo na ang kunin siyang anak kahit na gusto niyang maging ninuno mo. Dapat pumayag ka. Alam kong namimiss mo si Beth. Namimiss ko rin siya. Nawala ko na si Beth. Ayokong mawala ka rin. Mula ngayon,
Si Fiona ang aking apo, at anak mo. Tapos na usapan. Nanay, Ano? Fiona, sumama ka sa akin sa itaas, at pumili ka ng kahit anong kwartong gusto mo. Sige, salamat, Lola. Tara na. Beth, nasaan ka na? Pangkaraniwang tao, narinig ko nung nasumpa ka, hindi ka na nakakatulog sa gabi, di ba? Eh ano? Basta't payag ka lang na maging tatay ko. Magiging napakabait ako, at papayagan kitang makatulog ng mahimbing. Hindi na, salamat, matutulog na ako. Bakit hindi mo sinusunod ang script? Ano? Script? Alamat yung mga short drama. Tulad ng overbearing CEO na nagpipilit ng pag-ibig. Ganyan din magsalita ang bida katulad ko, at nakikinig lang sa kanya ang lahat. Kailangan mo nang tumigil sa panonood ng mga yan. Walang kwenta yan. Matulog ka na. Hindi, ayaw ko. Ipapakita ko sa iyo ang kaya kong gawin. Pumunta ka dyan. Anong ginawa mo? Sleep charm ko yan. Ngayong gabi matutulog ka ng mahimbing. Good night, tatay. Ikaw. Mula noong nasumpa ako, ito ang unang beses na nakatulog ako ng buong gabi nang walang panaginip. Mukhang may kakayahan nga siya, may kaya nga siya. Tatay. Ang cute-cute niya. Kung nandito pa si Beth, malamang ganyan din siya yayakap sa akin. Ito ay... Ginoo, handa na ang almusal. Sige. Daddy? Oras na para bumangon. Maghilamos ka na at maghanda para sa almusal. Sige, Daddy. Hindi ako ang tatay mo. Halika na at kumain. Matigas ang ulo mo. Balang araw papayag ka ng kusa na maging tatay ko. Lola. Nako, Fiona, halika rito, halika. Wow, ang daming masarap na pagkain. Fiona, tingnan mo ang mga pagkain ito. Pumili ka ng gusto mo. Huwag kang mahiya, para ka lang sa bahay mo, ha? Ito, subukan mo ito. Salamat, Lola, masarap. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Relax ka lang, walang nagmamadali. Salamat, Daddy. Salamat, Daddy. Ikaw ang pinakamagaling na daddy sa buong mundo. Lola, Daddy, lagi akong kumakain ng mag-isa, walang kasama. Ang sarap sa pakiramdam na may ganito ngayon. Wala bang nakikain sa'yo dati? Natatakot silang lahat sa akin. Kaya hindi sila makikain sa akin. Sa wakas, isang batang kawawa ka rin pala, na hindi nakatanggap ng pagmamahal.
Daddy, Ano yun? pwede mo ba akong hagurin ulit sa ulo? Bakit? Kasi ang init-init sa pakiramdam. Gusto na gusto ko ang pakiramdam na to. Kain na. Ginoong Burke, may problema. Ano yun? Si James Burke, ang kapatid mo, bigla na lang nagpatawag ng emergency board meeting sa GA. Sabi niya, gusto kanyang tanggalin bilang CA. Ano? Ihanda ang sasakyan. Ginoong Burke, yung kotse, sa likod, ay sumusunod sa atin mula kanina pa. Base sa modelo, kotse siguro ni James yon. Bigla-bigla silang bumibilis, ng ilang beses na, parang sinusubukan nila tayong harangan. Ano nang gagawin natin? Hindi ba't dapat nasa kumpanya siya para sa board meeting? Bakit siya nandito? Umikot tayo, iwanan natin siya. Nauunawaan. Ginoong Burke, naiwan na natin sila. Hahaha, aba. Hindi ba't ito ang mahal kong kuya, na dapat ay nasa bahay lang, naghihintay na malagutan ng hininga? Paano kitang nasalubong dito? Ay, baka naman lumabas ka, para bumili ng kabaong. Hahaha. Narinig ko na may isang payaso na hindi marunong magbasa ng libro. Ang pupunta sa kumpanya para magdaos ng board meeting. Nagmamadali akong manood ng palabas. Sinong tinatawag mong payaso? Nandito na ang payaso. Ikaw. Ikaw na walang kwentang patay na patay, saan mo nakuha ang karapatan na makipag-agawan sa akin para sa Burke Group? Mas mabuti pang lumuhod ka at pirmahan mo ang transfer agreement na ito. Kung hindi, kapag naman ako na ang Burke Group, sisiguraduhin kong itatapon ka, parang asong sunod-sunuran. James. Bastardo ka lang, na anak sa labas. Anong akala mo? Makakalaban mo si Isaac para sa Burke Group. Lene, Wala ka talagang kwenta. Kahit ibigay ko sa'yo ang Burke Group, hindi mo kayang pangasiwaan yan. Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan sa akin? Bago pa ako mawalan ng pasensya. Umalis ka na rito. Kung hindi, makakatagpo ka ng wakas mo rito. hahaha. Sige, tama na. Ngayon, hahayaan kong makita nitong matandang to kung paano ka mamamatay sa harap mismo ng mga mata ko. Pagkamatay mo, ipagbibili ko siya sa isang bahay aliwan at hahayaan kong maraming lalaki ang mag-alaga sa matandang. Ay! Anong ginagawa niyo dyan? Bumaba na kayo at asikasuhin niyo na siya. Tapusin niyo siya. Parasita ng dugo, bulok na buto. Nakamamatay na mahika, kaluluway putulin. Death magic. Sugod. Ha. Isaac. Bitawan mo ang nanay ko. Isaac, talunan ka. Hahaha, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang loser mo talaga, nasaan na yung angas mo kanina? Sige nga, ipakita mo ulit yung kayabangan mo. Tingnan natin kung matapang ka pa ngayon. Magsama kayo sa impyerno. Tingnan mo nga, nakahandusay ka na parang talo ng aso. Hahaha, at iniisip mo pang maagaw sa akin ang Burke Group. Katawa-tawa. Tumayo ka, sige nga. Sabi ko tumayo ka. Subukan mong tumayo at kausapin ako. Tigilan mo yan. Mr. James, nandito ka pala. Ako, may lakas ka pa ng loob na tumayo, ha? Ako. James, hayop ka. Itigil mo yan. Ngayon din. Hahaha. Ako. Ang kakaiba. May nakita na akong gustong maging tatay ko. Kaya bakit hindi pa kumikinang ang kwintas?
Nakita mo ba yun? Yung lalaking yun, si James. Ang lupit, sobrang binugbog niya si Isaac. Nakita ko. Nakakatakot talaga. Umubo na ng dugo si Isaac at tuloy-tuloy lang siyang sinuntok. Anong sinabi mo? Binugbog si Daddy? Nasaan na siya? Tingnan mo ang sarili mo, parang hindi ka na tao. Bakit mo kailangang gawin ito? Ito ang plano, pirmahan mo ito ngayon. Kapag napirmahan mo na, hahayaan kitang umalis dito ng buhay. Ano sa tingin mo? Ako si Isaac. Hindi ko kailanman ibibigay ang akin sa isang tulad mo, isang walang kwentang talunan na. Puro pandaraya lang ang alam. Ikaw. Tapusin mo na siya ngayon. Patayin mo. Tignan natin kung paano mo ako labanan. Para sa Berkey Group kapag patay ka na. Hahaha. Hahaha. Matigas ka talaga. Subukan. Kung bubunutin ko ang puso mo, sigurado akong magagawa ko ng mas malakas na death magic. Hahaha. Nakabalot ito sa puso niya. Isaac, bibigyan kita ng 3 segundo. Pirmahan mo. Kung hindi, bubunutin ko ang puso mo sa harap mismo ng nanay mo. 3. Isaac. Sundin mo ang sinasabi niya. Wala nang mas mahalaga kaysa sa buhay mo. 2. Ako ang pipirma para sa kanya. Basta pangakuan mo ako, napakakawalan mo siya. Ako ang pipirma para sa kanya. Nanay, huwag kang makiusap sa kanya. Gawin mo. Hahaha. Huwag. Diyos ko, pakiusap. Mabuting tao ako sa buong buhay ko. Laging gumagawa ng tama. Pakiusap. Damilat ka at iligtas mo ang anak ko. Maliban na lang kung ang Lord of Magics mismo ang dumating ngayon, wala sa inyo ang makakalabas dito ng buhay. Hahaha. Isaac. Ang puso mo ay pag-ari ko na ngayon. Ang kapal ng mukha ninyong makialam sa tatay ko. Ang kapal ng mukha mong makialam sa tatay ko. Walang sino man sa inyo ang lalabas dito ng buhay. Isaac. Fiona, bakit ka nandito? Tatay, narinig ko sa mga ibon na may nambubuli sa'yo. Kaya nagmadali akong pumunta para iligtas ka. Fiona, delikado ito. Kailangan mong umuwi kaagad. Tatay, huwag kang mag-alala. Wala silang magagawa sa akin. Pangako ko hindi kita pahihirapan. Akala ko may malakas na dumating. Isang batang hamak lang pala, na hindi pa nga, lubos na lumalaki. May payo ako para sa'yo. Mabuti pang umuwi ka na habang may pagkakataon ka pa. Kung hindi, patay ka. Sa mundong ito, maliban sa maalamat na Diyos ng mahika, walang sinuman ang makakagawa ng kahit ano sa akin. Ikaw na matanda, nakakatawa naman yan, di ba? Ako ang Diyos ng mahika. Mabuti pang yumuko ka sa akin ngayon. Ikaw, ang Diyos ng mahika, isa ka lang anak sa labas. Ni Isaac, sa isang, kung sinong babae. Ni hindi ka marunong magsinungaling ng maayos. Yamang gustong-gusto mong mamatay, tulungan na kita. Fiona, umalis ka dyan. Ingat. Yan lang ba ang kaya mo? Panahon na para sa akin. Ikaw. Hoy bata, sino ka ba? Di ba sinabi ko na sa'yo, ako ang Panginoon ng mahika? Anong ginagawa ninyo? Bilisan nyo at pumasok dyan. Mr. James, nakakatakot tong batang to. Hindi natin siya kayang talunin. Umalis na lang tayo dito. Ako. Tatakas? Walang kawala. Lahat kayo lumapit dito at magpakita ng kahit ano para maibsan ang galit ng tatay ko. Ikaw? Malaking tenga, halika rito. Ikaw malaking ilong, halika rito. Ikaw? Malaking ulo, halika rito. Ikaw payatot, halika rito. Fiona, anong nangyayari? Tatay, di ka ba nag-o-online?
Sumisikat na ang live stream sa internet. At isa pa, ikaw, hoy. Kahit di mo pirmahan ang kasunduan, ang shares ng kumpanya ay akin na. Mahal kami ng tatay ko at ni mama. Ikaw at yang matandang yan ay basura lang. Hindi niya kayo tutulungan. Magkita na lang tayo sa opisina. Huwag kang tatakbo. Di pa kita natatamaan. Tatay, anong nangyayari, tatay? Isaac, Sa patnubay ng espiritu ng dragon, lahat ng mahika ay yumuyuko sa akin. Palayasin mo na ngayon. Isaac, kumusta ka na? Nanay. Sa tingin ko ay medyo gumaganda na ang pakiramdam ko. Lola, huwag kang mag-alala. Ayos na si tatay ngayon. Kailangan nating hanapin ang 3 halamang nabanggit ko noon. Sige. Talagang hahanapin ko ang mga halamang iyon. Fiona. Talagang may utang na loob kami sa'yo. Swerte talaga kami sa'yo. Isaac. Ilang beses ka nang iniligtas ni Fiona. Hindi ka ba magpapasalamat sa kanya? Fiona, salamat. Walang problema, walang anuman. Basta't ikaw ay pumayag na maging tatay ko. Deal. Pangako mo? Ilang beses mo na akong iniligtas at gusto mong maging parte ng pamilya ko. Sa totoo lang, hindi kita matatanggihan. Mula ngayon, ikaw na ang opisyal na anak ko. Gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Yehey, tatay, yakapin mo ako! Isaac, Fiona, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Nanay, hindi pa. Ngayon, sinusubukan ni James na kunin ang posisyon ko. Kailangan kong bumalik sa opisina. Tatay, sasama ako sa'yo. Lola, huwag kang mag-alala. Kung may manggugulo kay tatay, susuntukin ko sila hanggang sa langit. Sige. Ikaw ang aasahan ko ngayon. Sige, tatay. Hoy. Kailan pa ito naging maliwanag? Sumisindi ba ito kapag nanuntok ako ng tao? Madali lang pala iyon. Tatay, nanay, kailangan niyong ipagtanggol ako. James, mahal ko. Paano ka napunta sa ganitong itsura? Tingnan mo ang ilong ko. Tingnan ko, saan ka pa nasaktan? Diyos ko. Sino ang nanbuli sa'yo ng ganito? Sabihin mo sa amin, ipagtatanggol ka ni Larry. Tatay, tama. Sige, sabihin mo sa akin. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na manapak sa anak ko. Hay nako, sweetie ko. Tumayo ka. Ngipin ko, ngipin ko. Bakit hindi ito umiilaw? Yun pala ang pananapak sa mga tao ay hindi magpapailaw nito. Hayaan mo na. Hayaan mo muna akong asikasuhin ang mga matatandang to. Batong bata ka. Bakit mo siya hinampas? Sino ka ba, ha? Ako ang tatay mo. Ikaw, Narinig kong nagpulong lang kayo nagbabalak na apihin ang tatay ko. Huwag kayong magmadali. Isa-isa muna tayong mag-usap. Ano ba ang iniisip ninyong lahat? Hayaan ninyong aking pakinggan. anak, bumaba ka muna rito. Matandang bata, nangungangawit ang mga ngiping harap mo. Hayaan mong ang tatay mo ang kausapin ako. Ako, Tay, halika, umupo ka rito. Komportable dito. tay, tingnan mo ang dalawang yan. Honey, tingnan mo si Isaac. Napakasuwail at walang utang na loob niya. Isa, bigla ka nalang sumulpot kasama ng di kilalang tao at aapihin ang pamilya mo ha. Ikaw ay talagang mas masakit pa sa hayop. Mga kasama, kalahating oras lang ang nakalipas. Sinubukan ako ni James na tambangan. Kriminal siya. Ang aming birth group na chairman ay hindi maaaring mapunta sa kamay ng isang kriminal. Isipin ninyo, mga kasama, sa mga susunod na araw, kung hindi ninyo susundin ang kanyang pamumuno, ang mga susunod na babagsak ay maaaring kahit sino sa inyong nakaupo dito. Totoo ba ito? Masyadong malupit yan. Sasaktan pa niya ang kanyang kapatid? Hindi natin pwedeng hayaan na siya ang maging chairman. Kung hindi, wawakasan ang birth group. Oo, tama yan. Tatay, hindi ko ginawa, sinisiguro ko. Tatay, maniwala ka sa akin. Talagang hindi ako, tatay.
Ako. Isa, pigilan mo ang kalokohan. Huwag ka nang magsinungaling. Katulad ng kanyang ina na si Celeste Green, si James ay simple lang ang isip, talagang mabait. Ngunit si Leona, ang ina mo, ay selosa at mapagplano. Iba na siyang lahat. Huwag mong subukang maghasik ng gulo dito. Sa ngayon, humingi ka ng tawad kay James. Larry Bird, wala kang karapatang pag-usapan ng nanay ko. Ikaw na, Boomer. Kung wala nang silbi ang mga mata mo, i-donate mo na lang. Kung patuloy kang magsasalita at pag-uusapan ng tatay ko, gagatin ko ang mga labi mo. May tao ba dyan? Alisin ang batang. Ito, dito at itapon siya. Sino ang manggahas humipo sa kanya? Ikaw, Tama na yan. Lahat ng sigawan at away na ito. ay, Papunta pa lang ako rito. Alam ko na, gusto mong palitan ni James. Si Isaac, di ba? Sa tingin ko, ikaw ang pumunta rito para manggulo. Kung hindi ako sasang-ayon sa'yo, gugulo ka ng todo, at mababagabag ang lahat. Ito ang plano. Hayaan muna nating bakante ang posisyon ng chairman. Isaac, James, pupunta kayong dalawa sa branch office pagkatapos ng 1 taon. Kung sino ang mas magaling, sa kanya mapupunta ang Burt Group. Lolo, Tumahimik ka. Tapos na ang desisyon ko. Kung magtatalo pa kayo, lumabas kayo. Ito. Bilis. Ito ba, ang apo sa tuhod, na dinala mo rito, ha? Opo, Fiona, batiin mo ang lolo mo. Hello po, Lolo. Hoy, ang cute mo naman. Mabait na bata. Narinig ko, ikaw, ay napakatapang. Katulad ko, noong bata pa ako. Gusto kita. Ibigay mo sa akin ang luminous pearl. Fiona, napanalunan ko itong luminous pearl sa auction kamakailan. Sige, kunin mo na, panglaro mo. Salamat po, Lolo. perlas ito, na milyon-milyon ang halaga. Eksakto, ibinibigay mo lang, sa itong higo. Tama ka. Ibigay mo na lang sa akin. Kahit papaano, ako ang nagbigay sa pamilyang Burke ng isang apo. Tumahimik ka. Hindi ka kailanman tatanggapin sa pamilyang Burke. Naiinis na ako sa pagtingin sa inyo. Lumabas kayo. Lumabas kayo ngayon din. Sige, tapos na ang maiteng. Tay, Isaac, huwag mong sisihin ang desisyon ko. Si James ay isang anak sa labas na hindi kailanman tatanggapin, pero si Larry ay laging nagtatanggol sa kanya. Ikaw ay kailangang patunayan ng sarili mo. Kung hindi, hindi mo mapapanatili ang pwesto ng chairman. Isaac, lagi kitang pinaniniwalaan. Magagawa mo yan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Lagi mo akong inaalagaan. Mabuti, basta naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ang daddy ko ang pinakamagaling. Oh. Hoy, haha. Isaac. Pareho tayong Burke. Bakit ikaw ang dapat magmana ng Burt Group? Hindi kita hahayaan na makuha ang gusto mo. Ni ikaw ni ang batang yan. Walang makakaligtas. Ginoong Burke sa dashcam ninyo, may footage si James na sinadya kang saktan. Hindi ba talaga tatawag ng pulis? Kung pupunta ako sa pulis, ano ang sasabihin ko? Na nilason ako ng sumpa at ang isang 4 na taong gulang na, Panginoon ng Mahika, ang gumamit ng banal na buto para iligtas ako. Seryoso? Iyon sa totoo lang, walang maniniwala dyan. Hindi natin kailangang magmadali para kumuha ng ebidensya laban kay James. Ang gunggong na yon ay magkakamali rin balang araw. Tama. Fiona, nagustuhan mo ba ang regalo mula sa iyong lolo sa tuhod? Gustong-gusto ko. Noong nasa tribo pa kami, napakahirap talaga namin lahat. Wala akong mga laruan, halos wala ring damit. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kagandang malaking kwintas. Talagang gusto ko ito. Saan ba siya? Lumaki, napakahirap. Kahit na isa siyang Panginoon ng Mahika.
Wala siyang mga laruan o damit. Magmaneho tayo sa mall. Fiona, ikaw ang bayani ngayon. Dadalhin kita para mamili ng magagandang bagay. Fiona, nakikita mo ba ang malaking gusali doon? Kahit anong nasa loob na gusto mo, bibilhin ko para sa iyo ngayon. Kahit ano pong gusto ko. Siyempre, Yehey! ganoon ka, Giles? Dito mismo. Dito tayo. Daddy, marami pa dyan. Daddy, tingnan mo itong maliit na oso. Ang cute-cute. Masaya ka ba? Sobrang saya ko. Salamat, Daddy. Ikaw ang pinakamagaling na daddy sa buong mundo. Kung si Fiona lang sana, ang tunay kong si Beth. Iniisip ko. Kung nasaan na kaya ang aking si Beth ngayon? Nagdurusa kaya siya? Daddy, malungkot ka ba? Tatay, anong nangyayari? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Tatay, huwag kang mag-alala. Gagalingin kita. Mabait na bata ka, Fiona. Sige, maglaro ka lang. May balita na ba tungkol kay Beth? Wala pa po. Ipagpatuloy ang paghahanap kahit buong bansa pa ang saliksikin natin. Kailangan nating makuha ulit si Beth. Opo, Senyor. May isa pa pong bagay. Ito po ang imbitasyon sa karawan ni E. Arden Burns sa 3 araw na lang mangyayari. Maghanda ng isang masaganang regalo. Kailangan kong kausapin siya tungkol sa proyektong Eastside. Kailangan natin ng suporta niya. Nauunawaan ko po. Tatay, saan ka pupunta? Gusto kong sumama sa'yo. Sige, isasama kita. Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala. Tiningnan ko na ang lahat. Pinakamamahal ni G. Burns, ang kanyang apong. May kapansanan. Espesyal naming inihanda ang regalo para sa kanya, kaya walang dapat ipag-alala. Mabuti. Basta't mapasaya lang natin ang Batang Lumpo, mapapanig natin si E. Burns. Pagmamayari ni E. Burns, ang proyektong Eastside. Kailangan kong makuha yon. MMHMM. Nandito na po si G. Burns. Excuse me po. E. Burns, naway maging masaya at mabuhay ng matagal. Salamat, G. James. Napakaganda naman ang pag-iisip mo. Hoy, ito na siguro si Leon Burns, ang binatang Panginoon, tama ba? Ang galing ng binata, hindi ba? Tama po. Espesyal akong pumili ng regalo para sa'yo. Siguradong magugustuhan mo ito. Leon. Nandito na po si G. Burt mula sa Burt Group. Isaac. Sapat na ang kahiyan mo nang dalhin mo siya sa board meeting para mapahiya ang sarili mo. Ngayon, dinadala mo pa siya. Sa isang high-end na lugar tulad nito, sinusubukan mo pa bang mapahiya ang sarili mo? Naiintindihan mo ba kung nasaan ka ngayon? Lahat ng nandito ngayong gabi ay mga elite at socialites sa River City. Dinala mo itong walang kwentang tao, itong maliit na bastardo dito. Kaninong reputasyon ang sinisira mo? Sinisira mo ang pangalan ng pamilyang Burke. Bata, akala mo ba dahil lang may pustiso ka, pwede ka nang magsalita ng pabalang sa harap ko? Ituloy mo lang yan, at bubunutin ko rin ang isa pang ngipin mo sa harap. Bastardo, ikaw. Pagdating sa kahihiyan, ikaw, ang anak sa labas mula sa isang pangangaliwa, ay mas nakakahiya pa, ha? Ang nanay mo ay kasama na ni Larry Burke sa loob ng maraming taon, at hanggang ngayon ay wala pa ring wastong titulo. Bastardo ka lang. Sa totoo lang, sa party na ito, ikaw ang pinakatawa-tawa. Kung may lakas ka pang magsabi ng isa pang masamang bagay tungkol kay Fiona, lalo kitang papatawanin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo. Ako. Ikaw. Bata. Matagal na tayong hindi nagkita, Mr. Burns.
Matagal na tayong hindi nagkita, Mr. Burke. Ito ang aking apo, si Leon. Leon, batiin mo si Mr. Burke at si Fiona. Hello, Mr. Burke. Hi. Hi, Fiona. Ako si Leon. Hi, ako si Fiona. Ang daming magagandang bulaklak sa hardin. Fiona, gusto mo bang sumama sa akin para tingnan sila? Tay, pwede ba? Sige, mag-enjoy kayo, pero mag-ingat kayo, ha? Hey, tara na! Mr. Burke, napakaganda ng pagpapalaki mo sa iyong anak na babae. Hindi lang siya matalino, kundi mabait at kaiga-igaya pa. Sobra naman ang papuri mo, Mr. Burns. Tara, doon tayo mag-usap tungkol sa East Side Project. May mga ideya nga ako tungkol dito. Mabuti. Ano nga ba ang dapat nating gawin ngayon? Ano bang magagawa natin? Alam ng lahat na ang maliit na pilay na yon ang pinakamahalaga kay Emmer Burns. Kung may mangyari sa kanya habang kasama siya ng batang yon, Isaac ay mapapasubo sa malaking Ibig mong sabihin, sa sandali lang. Ginoong Burke. Nakita ko lang, mga tauhan ni James, palihim na gumagala, papunta sa likod ng gusali. Walang ideya kung ano ang balak nila. paumanhin sandali, Ginoong Burns. Medyo nag-aalala ako kay Fiona. Titingnan ko ang hardin. Ginoong Burke, talagang nagmamalasakit ka kay Fiona. Sige, maghihintay ako dito para sa'yo. Wow, ang gaganda ng mga bulaklak na ito. Oo, ito ay bagong uri. Tinatawag itong moonlight. Ang isang ito ay tinatawag na iceberg. At ito naman dito. Ang gaganda ng mga bulaklak. Ang ganda-ganda mo rin. Ha? Ano ang sinabi mo? Wala. Sinabi ko lang na maganda ang mga bulaklak. Hoy Leon, medyo pagod na ako. Pwede bang tumayo ka at paupuin mo ako sandali? Paumanhin, Fiona. Hindi gumagana ang mga binti ko. May sakit ako, kaya hindi na ako makakatayo. Maliit na pasaway. Tingnan natin ngayon kung paano kayo ni Isaac magpapaliwanag kayo kay Ginoong Burns. Taiwan ito. Fiona, Tatay. Ganito pala ang pakiramdam na maipagtatanggol ng tatay. May isa na namang umilaw. Tatay, huwag kang mag-alala. Ang kapal ng mukha mo, dilat na dilat ang mga mata mo at tingnan mo kung sino ako. si Lord of Magics. Pagbati, Lord of Magics. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw ang mga putakti? James. Akala mo makakalaban mo ako? Imposible! Tatay, ipapakita ko sa'yo ang isang nakakatuwang bagay. Sige! Fiona, natuklo ka ba? Tingnan nga kita. Hindi. Paano ako matutuklaw? Ako ang reyna ng mahika. Lahat ng hayop ay dapat makinig sa akin. Basta't okay ka lang. Daddy, pwede mo ba akong yakapin ulit? Palagi na lang akong ang nagtatanggol sa iba. Wala pang nakapagtanggol sa akin. Kanina lang ikaw ang nagtanggol sa akin. Napakasaya ko dahil doon. Sige, yiyakapin kita. Delikado sa bakuran. Umuwi na tayo, sa bulwagan. Sige, Mr. Burke. Hindi ba yan ang pangalawang anak na lalaki ng mga Burke? Si James. Tingnan mo ang mukha niya. Nakakatawa talaga. Tingnan mo ang mukha niya, mas baliw pa, sa ulo ng baboy.
Ikaw ang may gawa niyan. Isaac, huwag kang magmayabang, hindi pa ito tapos ngayon. Anong nangyari rito? Lolo, kanina sa hardin, bigla na lang may lumabas na kawan ng putakti mula sa wala. Muntik na akong matuklaw. Talaga? Si Fiona ang nagligtas sa akin. Ako, gusto kong maging magkaibigan ni Fiona. Salamat, Fiona. Hoy, maghanda ng ilang kahon ng regalo, at ipadala agad sa bahay ng mga Bert. Opo, sir. Salamat, Arden. Fiona, ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil tinulungan mo si Leon. Mr. Bert, magkaibigan na ang mga bata ngayon tungkol sa proyekto sa East Side. Maaari tayong, hoy, Teka, sandali lang. Emma Burns, nagdala ako para kay Anna Leon ng isa pang espesyal na regalo. Tungkol sa proyekto sa East Side, pwede mo ba akong pag-isipan ulit? hindi na, salamat, nagdesisyon na ako na makipagtulungan kay Mr. Bert. Nahanap ko na ang reseta. Kung ibibigay mo sa akin ang proyekto sa East Side, kaya kong pagalingin ang binti ni Emma Leon. Makakatulong ba talaga ang race 8 na ito? Sa binti ni Leon? Siyempre, makakatulong, basta ibigay mo lang sa akin ang proyekto sa East Side. Garanti akong mapapagaling ko ang binti ni Emma Leon. Hindi na kailangang dumaan sa ganyan. Ang binti ni Leon ay ayos na ayos. Arden, kung mapapagaling ko ang binti ni Leon, ibibigay mo ba ang East Side Project sa tatay ko? Okay? Ha? Arden, ang tatay ko ang pinakamabuting tao talaga sa mundo. Kung makikipagtulungan ka sa kanya, hinding-hindi ka magsisisi. Fiona, para sa binti ni Leon, tinanong ko na ang bawat kilalang doktor, mula rito at sa ibang bansa, walang makakatulong. Bata ka lang, ano bang magagawa mo? Oh, tama ka. Huwag mong pakinggan ang batang ito at ang kalokohan niya. Kalokohan yan, gusto lang niyang guluhin ang proyekto ko. Ang reseta ko pa rin, ang pinakamabisang gamot. Bobo, wala kang alam. Panoorin mo ako. Ha? Ikaw na bata, paano mo nailagay ang kakaibang bagay na yan sa binti ni Leon? Pigilan mo yan ngayon din. Subukan mong ituro siya ulit at tingnan natin ang mangyayari. Isa, nawawala ka na ba sa sarili mo? Isa lang siyang, batang walang kwenta, nangahas pa siyang, saktan si Leon, apo siya ni E. Burns. Seryoso ka talaga. Leon, Ako na nga talagang nakakatayo. maglakad ka pa ng ilang hakbang at ipakita mo sa akin. Lolo, nakakalakad na ako ngayon. Isang himalang doktor ka talaga. Fiona, hindi ko masabi ang pasasalamat ko. Walang anuman. Kailangan mo lang makipagtulungan sa tatay ko. Yun lang. Oo, makikipagtulungan talaga ako. Dapat tayong magtulungan. Hoy, dalhin nyo rito ang kontrata. G-Bert, mula ngayon, ikaw na ang pinakamahalagang negosyante kong kasama dito sa River City. Kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang, at gagawin ng pamilya Burns ang lahat para sa iyo. Kahit ano pa ang gawin. G. Burns, sobra naman po ang sinasabi ninyo. Fiona, tinulungan mo ulit akong manalo ngayon. Sabihin mo, anong gusto mong regalo? Hindi ko kailangan ng regalo. Tatay, marami ka nang binili sa akin nung huling pagkakataon. At saka, pamilya tayo. Ang pagprotekta sa iyo ang dapat kong gawin. Fiona, Tatay, hindi mo kailangang magpasalamat. Pamilya tayo, hindi kailangan ng pasasalamat. Fiona, bakit kumikinang ang kwintas mo? Regalo iyon mula sa langit.
Hindi ko pa rin kayang kontrolin ang kataas-taasang mahika. Sinabihan ako na unawain muna ang mga damdamin at paliwanagin muna ang kwintas na ito. Paano mo ito pinapaliwanag? Nung unang beses, umilaw ito nung pupunta ako para iligtas ka. Hindi ko alam kung paano, basta umilaw lang. At nung pangalawang beses? Nung pangalawang beses, kanina lang nung tumayo ka sa harap ko. Ramdam kong sobrang init sa puso ko at hindi ko alam kung paano, pero umilaw ulit ito. Mukhang parehong beses. Ay may kinalaman sa akin. Oo, Fiona, baka may paraan ako, baka matulungan kitang paliwanagin ang buong kwintas. Tay, ang sabi mo'y magkwento ka sa akin ng solusyon? Dahil dalawang beses nang nagniningning ang kwintas. At parehong dahil sa akin, mas madalas na kitang sasamahan. Baka sakali, matulungan kita na magningning pa ng ilang hiyas. Sige, ipikit mo ang mga mata mo, magkukwento na ako. Sa huli, ang sirena ay hindi kayang saktan ng prinsipe. Nang sumikat ang araw, tumalon siya sa dagat. At naging bula. Mali talaga yon. Bulag ba yung prinsipe o ano? Ni hindi man lang niya nalaman kung sino ang nagligtas sa buhay niya. Kung ako ang sirena, pupugutan ko ng ulo yung prinsipe. Tama ka, Fiona. Sa hinaharap, kahit anong mangyari, kahit pa sa malalapit na relasyon, siguraduhin mong walang mang-aapi sa'yo. Oo, naaalala ko. Tay, hindi pa rin siya nagniningning. Ayos lang yan, Fiona. May maiisip din ako bukas. Matulog ka na. Good night, Fiona. Good night, Tay. Kaya mo ba o hindi? Sinasabi ko sa'yo, si Fiona, yung batang yon, kailangang mamatay. Huminahon ka, Emma James. Huminahon? Noong nakaraan, pinapunta ka ng batang yon sa ospital, 2 linggo kang nandoon, at ngayon ka lang nagising. Sinasabi ko sa'yo, kung mabigo ka ulit, papagbayarin kita. Arf. Sa pagkakataong ito, siguradong magtatagumpay ako. Mahigpit ang mga patakaran ng tribo ng Masport. Hindi kami pwedeng magturo ng mahika sa mga dayuhan, at talagang hindi pwedeng gamitin sa mga ordinaryong tao. Pumasok ako ng palihim sa tribo, ninakaw ang kanilang mga lihim, at sinira ang kanilang mga batas. Kung malaman ng tribo ang tungkol sa akin, maaari akong mawalan ng buhay. Kaya, para mapanatiling lihim, kailangang mamatay ang batang yon. Dok, pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mong iligtas ang anak ko. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Bihira ang kalagayan ni Gilbert. Hindi pa namin nakikita ang ganitong kalagayan. Walang makapagsabi kung ano ang problema kahit anong machine. Ang kanyang vital signs ay mabilis na bumababa. Ano ang dapat nating gawin? Fiona, siguro may paraan ka. Mag-isip ka ng paraan at iligtas mo ang tatay mo. Lola, kung wala yung 3 sangkap na sinabi ko noong nakaraan, yun ay ambergris, sungay ng unicornyo, at snowy lotus, hindi ko magagawa ang base ng gamot at hindi ko maliligtas si Dad. Dad. Dad, huwag kang ganyan. Masakit na masakit ang nararamdaman ko rito. Isaak, samahan mo kami. Tingnan mo kami kung may mangyari sa'yo. Ano ang gagawin namin ni Fiona?
Hindi pwede. Hindi ko hahayaang maging ganito si Dad. Sacred Bone. Sige. Isaac, nagising ka na rin. Mom, Dad? Gising ka na. Fiona, Lola. Fiona. Fiona, gising ka na. Fiona, anak. Talagang kinabahan ako sa'yo, ha? Huwag kang umiyak, Lola. Okay lang ako. Fiona, sige na, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo? Tatay, biglang lumala ang kamandag ng kamatayan mo. Wala akong lunas kaya kinuha ko ang aking banal na buto at ipinasok sa katawan mo. Napakapusong mo naman, napakahalaga ng banal na buto, paano mo lang ibinigay sa akin? Alisin mo. Sayang ang hirap. Okay lang ako. Ang ibig sabihin lang, hindi ako makakagamit ng mahika sa ngayon. Hindi naman masyadong masama sa katawan ko. Hindi pwede, Fiona, bilis. Alisin mo ang banal na buto, bilisin mo. Talagang okay na ako ngayon. Talaga okay lang ako. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Fiona, Oh, di ba? Tingnan mo ako. Talagang okay lang ako. Medyo nakatikim lang ako ng kakaiba kanina at sandali akong hinimatay. Pero ngayon talagang maayos na ang pakiramdam ko. Talaga. Fiona, naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Ano man ang mangyari, laging kailangan mong unahin ang iyong sariling kaligtasan. Talaga ganap na okay na ako ngayon. Dahil hindi ka muna makakagamit ng mahika, manatili ka lang sa bahay sa mga susunod na araw. Kailangan kong mag-business trip, kaya dito ka na lang at makipaglaro kay Lola. Pagbalik ko, ilalabas ulit kita, okay? Sige. Fiona, kukunin ko agad ang mga sangkap ng gamot. Para maibalik ko sa iyo ang banal na buto. ilagay mo ito dito. Dito mismo. Oo. Ay lapag mo yang isa. Anong problema, Fiona? Ilang araw na ngayong wala si tatay. Namimiss ko si tatay. Ngayon, narito ako para makipagtayo ng bloke sa'yo. Paulit-ulit kang naiisip si tatay. At naiinggit na ako, Fiona, hindi na kita kakausapin. Huwag kang umalis, Lola. Mahal ko si tatay at mahal din kita, Lola. Pakiusap, makipaglaro ka pa sa akin, Lola. Mas mabuti yan. Ipagpatuloy natin. Mrs. Bert, magandang balita. Nahanap namin ang ambergris. Talaga, nahanap mo talaga. Diyos ko, ang galing naman. Salamat sa Diyos. Yung mga halamang gamot, nasaan na ang mga halamang gamot? Nasa bundok pa rin ang mga halamang gamot. May nahanap lang kaming bakas ng mga ito. Sa ngayon, hindi pa namin nakumpirma ang eksaktong lokasyon. Hayaan mo akong pumunta. Basta't nasa bundok ang ambergris sa kakayahan ko, tiyak na mahahanap ko iyon. Hindi pwede. Fiona, kakakumpirma mo lang na gumagaling ka. Hindi ka pwedeng pumunta sa mapanganib na lugar. Paano kung ganito? Hintayin muna nating umuwi ang tatay mo, at siya na ang magpapahanap. Huwag kang mag-alala, Lola. Isasama ko ang mga bodyguard sa akin. Pangako, makakauwi ako ng ambergris. Manatili ka lang sa bahay at hintayin ang magandang balita ko. Fiona, mag-ingat ka. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag kayong lalayo. Huwag kayong maghihiwalay. Ngayong araw, kailangan nating hanapin ang ambergris. Opo, Miss Fiona. Ang kakaiba.
Ang tagal na nating naghahanap. Nasaan na ang ambergris? Sigurado ka bang nandito iyon? Ross, Jake, saan kayo pumunta? Bata, hindi ka na makakatakas ngayon. Kayong dalawa, binabalaan ko kayo, huwag kayong lalapit. Kung hindi, hindi na ako magiging mabait. Hoy bata, tigilan mo na ang pagpapanggap. Nararamdaman ko na ibigay mo na ang iyong sacred bond kay Isaac. Sa ngayon, isa ka na lang talagang walang kwentang talunan. Hindi ba? Tangang bata ka, ang tanga-tanga mo talaga ha. Ang ginawa ko lang ay, ginulo, ang death magic sa katawan niya, at nagpanik ka naman, at ibinigay mo, ang sacred bond mo sa kanya. Tapos, basta-basta na lang akong, nagkalat ng peking balita, tungkol sa ambergris, at dali-dali kang tumakbo dito parang tanga, para lang magpakamatay. Talagang ikaw ang pinakakulang-kulang sa lahat. Ikaw pala. Ikaw ang nambuli sa tatay ko at nagkalat ng peking balita tungkol sa ambergris. Lalabanan kita. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, wala kang silbi at kahabag-habag, at sa tingin mo makakasuntok ka sa akin, nakakatawa. Ano kaya kung ganito, humingi ka, ng tapat at magalang na paumanhin sa akin ngayon, dahil, bata ka pa lang naman, papaalisin na lang kita ngayon, ano sa tingin mo? Managinip ka, wala akong hinihingi sa iyo. Kagaya ni Isaac, sinusubukan mo pa rin ang swerte mo, tingnan mo ang sarili mo ngayon, pareho ka lang ng isang talunan. Ikaw ang talunan. Nakakatayo ka pa, ha? Bakit hindi ka na tumatayo ngayon? Kung humingi ka ng paumanhin sa akin ngayon, huli na ang lahat. Sa totoo lang, tito ko ba ako? Maaari pa kitang patawarin. Hoy bata, bitawan mo ako. Bitawan mo! Anong ginagawa mo dyan? Pumasok ka dyan. Gusto kong pagdusahan niya ng husto. Pero hindi rin siya mamamatay. Anak, ikaw ang may kagagawa nito. May pagkakataon kang umiwas, pero hindi mo ginawa. Sinasadya mong pumasok sa impyerno. Kung yan ang gusto mo, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung gaano kasakit ang aking mind control magic. Tatay, nasaan ka na? Ang sakit-sakit na po. Narinig ko, uso na raw lahat ito. Ngayon, hindi ako sigurado kung alin ang magugustuhan ni Fiona. Dalhin ko na lang lahat. Engelbert, may balita kami tungkol kay Miss Beth. Nalaman namin, ang huling lugar na nakita ang asawa mo, bago siya nawala, malapit sa komunidad ng tribong Masport. Batay sa mga clue, malamang si Miss Beth ay kinuha ng mga tao mula sa komunidad na yon. Ang komunidad ng tribong Masport. Hindi ba't doon lumaki si Fiona? Baka, si Fiona ay... Engelbert, may masamang balita, si Miss Fiona ay pumunta sa Mount Blackburn para humanap ng gamot para sa'yo, at ngayon ay nawawala siya. Ano? Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo doon ngayon din. Opo, sir. Sige, sumigaw ka hanggang gusto mo.
Bakit ka tumigil sa pagsigaw? Mas malakas. Sumigaw ka, ituloy mo. Tatay, masama ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala. Kapag tapos na ako sa'yo, ikaw na malikot. Papuntahin ko siya sa ilalim para samahan ka. Ihulog mo siya sa bangin. Magpapa-aksidente ako para magmukhang aksidente. Opo, sir. Tumayo ka na ngayon. Mr. Bert, hindi namin alam ang nangyari. Isang saglit lang. Nawala na si Miss Fiona. Walang kwenta. Isang grupo kayo, di kayo makabantay sa isang bata. Maghiwa-hiwalay at maghanap. Kailangan natin siyang mahanap ngayong araw, anuman ang mangyari. Opo, sir. Miss Fiona. Miss Fiona. Fiona. Galaw, bilis, umalis na. Umalis na. Tuloy lang. Umalis na kayo. Galaw. Tuloy lang. Tingnan natin kung gaano katagal mabubuhay si Isaac, ang halos patay na, nang wala ka. Miss Fiona. Fiona. Miss Fiona. Fiona. Miss Fiona. Miss Fiona. Fiona. Tatay, Miss Fiona. Miss Fiona. Miss Fiona. Miss Fiona. Miss Fiona. Fiona. tatay, Fiona. Bilisan mo. Tigilan mo yan. Fiona. 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 Sisi, siya. Tigilan mo ako. Manggagamot. Manggagamot, tulungan mo ako. tumigil ka! Nangahas kang gumamit ng mahikang pangkontrol ng isip sa akin. Ikaw ay kahihiyan ng tribong ito, basura. Ngayon, lilinisin ko ang tribong ito. Kukunin ko ang lahat ng kapangyarihan mo. Kunin mo. Tatlumpung taon kong pinag-aralan ang voodoo na ito. Huwag mong kunin ang kapangyarihan ko. Hindi pakiusap. Tatay, Fiona, nasaan ang sugat mo? Tingnan ko. tatay, masasama silang lahat. Pinag-initan nila ako. Saan masakit? Sabihin mo sa akin. Dito at dito. Buti na lang dumating ka agad, tatay. Kung hindi, talagang pinatay na nila ako. Fiona, kasalanan ko ito. Na-late ako. Wala nang susunod. Hindi na kita iiwan. Pulihin siya. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. James. Dinukot mo si Fiona, at sinubukan mo pang patayin siya. Sa tingin mo ba basta-basta na lang kitang papaalisin? Hindi ako. Hindi ko sinubukang patayin si Fiona. Siya ang may gawa. Siya ang nasa likod nito. Siya ang nagplano ng lahat. Nalaman ko ang balak niya. At pumunta ako rito para iligtas si Fiona. Huwag mong pagbintangan ang maling tao. Pakawalan mo na ako. Sinasabi ko sa'yo, mabait akong tao. Dalhin niyo silang dalawa sa istasyon. Sinasabuatan sa pagdukot at pagpatay. Sampahan niyo ng kasong akma. Opo, sir. Fiona.
Okay ka na ba ngayon? Oo, okay na ako. Dad, pwede na ba tayong umuwi? Hindi pa. Kailangan muna tayong dumaan sa ospital at patanjin ka sa doktor. Kapag okay ka na, saka tayo uuwi. Dad, ayoko pong pumunta sa ospital. Huwag kang mag-alala, Fiona. Nandito ako. Sasamahan kita. Wala namang malala, mga galos at pasa lang. Linisin ang mga sugat, lagyan ng gamot, at magiging okay na siya. Doc, sigurado po kayong okay lang siya? Huwag kang mag-alala, okay lang siya. Kung nag-aalala ka pa rin, mag-overnight muna siya para maobserbahan. Tapos umalis na kayo bukas. Sige, salamat, Doc. Dad, huwag kang malungkot. May ipapakita akong astig sa'yo. Ambergris ito. Fiona, saan mo ito nakita? Nang mahulog ako sa bangin, nakita ko ito sa gilid. Kaya kinuha ko na lang. Tatay, masaya ka ba? May lunas na ang kamandag ng kamatayan mo. Tatay, hindi ka ba masaya? Fiona, hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ka pwedeng lumabas mag-isa? Bakit hindi ka nakinig? Bakit hindi ka naghintay na ako'y bumalik? Fiona, sa tingin mo ba ang makita kang nasasaktan ng ganito ay makapagpapasaya sa akin? Gusto ko lang sanang protektahan ka, tatay. Fiona, ako ay isang nakatatanda na. At ikaw ay bata pa. Hindi mo kailangang protektahan ako sa lahat ng bagay. Fiona, mula ngayon, hindi ka na pwedeng magsapalaran para sa sino man. Kahit na sino pa yan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan, tatay, huwag ka sanang magalit. Alam kong nagkamali ako. Sige. Hindi na ako galit sa'yo, Fiona. Fiona, lumaki ka ba sa tribo ng Masport? Oo, Ang nanay at tatay mo? wala akong mga magulang. Sinusundan ng matanda ang patnubay ng langit at ako'y kanyang natagpuan. Wala akong nanay o tatay. Kaya, Fiona, mayroon ka bang anumang bagay na maaaring maging clue? Tulad ng isang jade pendant? Oo, mayroon akong jade pendant. Nang ako'y dalhin ng matanda pabalik sa tribo, ito'y nakasabit sa aking leeg. Patanjin nga. Narito mismo. Nasaan ang pendant na jade? Naputo lang tali. Nawala ang pendant na jade. Siguro ngayon lang nangyari. Nang nasa gilid ako ng bangin, nagulo-gulo ako. Kaya nawala ang pendant. Dad, anong gagawin natin? Magpadala ng tao sa Mount Blackburn. Hanapin ng mabuti. Kailangan nating mahanap ang jade pendant ni Fiona. Dad, May mukha ka pang tawagin akong dad? Honey, bali ang binti ni James. Kung hindi ka naaawa sa kanya, okay lang. Paano mo pa siya nasaktan? Tumahimik ka. Tatanungin kita, yung pagtatangka sa buhay, may kinalaman ka ba? Kung magsisinungaling ka sa akin kahit konti, bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Dad, wala talaga akong kinalaman dyan. Pumunta ako roon para tumulong. Ini-frame ako ni Isaac. Honey, paano mo nasabi yan? Tulad ko, mabait at dalisay si James. Paano niya masasaktan ang iba? Malinaw na plano yan ni Isaac, ang walang utang na loob na iyon. Iniligtas ni James si Fiona, tapos siya pa ang sinisiraan. Honey, dapat kang tumindig para kay James. Lalitasin ko ito. Pero kung talagang in-frame ka ni Isaac, papapologize ko siya sa'yo. Pero kung malaman kong hindi ka inosente, wala kang makukuhang kahit piso mula sa birth group. Mr. James. Walang kwenta. Hindi mo pa mahawakan. Ang isang maliit na babae. Anong silbi mo sa akin? Pasensya na po, ma'am. Pasensya na. Tama na, tama na. Anong nangyayari?
Mr. James, nakita namin ito sa gilid ng bangin. Hindi ba ito ang jade pendant na ibinigay ni Isaac sa kanyang anak? Bakit nandito? Pwede kayang yung bata ay anak niya talaga. Papa? Mahahanap pa ba ang jade pendant ko? Huwag kang mag-alala, Fiona. Talagang hahanapin ko yan para sa'yo. Ano ba itsura ng jade pendant mo? May mga pattern ng pendant ko. Hindi ko talaga maipaliwanag. Papa, mahalaga ba ang mga pattern? MMHMM. Hindi naman. Talagang hahanapin ko yan para sa'yo. Ang tagal ng araw. Oras na para matulog. Halika, ipikit mo ang mga mata mo at matulog ka na. Sige, good night, Papa. Good night. Fiona. 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 Ma. Hinaan mo ang boses mo. Kakatulog lang ni Fiona. Narinig ko na may nagtulak kay Fiona pababa sa Mount Blackburn. Malubha ba ang sugat niya? Ay, kasalanan ko lahat ito. Hindi ko sana siya pinayagang mag-isa. Huwag kang mag-alala, Maria. Ayos lang si Fiona. Mga gallows lang. Nasikaso na ng doktor. May iba pa akong narinig. Si Fiona ay maaaring si Beth. Ma. Wala pang anumang keepsake si Fiona ngayon. DNA test na lang ang magagawa ko. Bilisan mo ang test. Kailangan ko ang resulta bukas. CJ, Tatay. Lola. Nandito lang ako, ang sweet kong si Fiona. Talaga namang nakakatakot ka. Ngayon, may nararamdaman ka pa bang? Masakit kahit saan. Wala, malakas na malakas ako. Mabuti. Ginawan kita ng almusal. Ito ay lugaw na may karne. Ano kaya kung kumain na tayo ng almusal? Sige. Halika. Tikman mo. Mabango ba? Masarap. Lola, ang luto mo ang pinakamasarap sa buong mundo. Fiona, ang galing mong magpuri. Ikaw ay aking mahal na munting babae. Mas mabuti ka kaysa sa tatay mo. Sige, kumain ka pa. Fiona, huwag kang gagalaw. Hayaan mong ayusin ko ang buhok mo. Marunong ka magayos ng buhok. Susukli lang naman. Ano ba ang hirap doon? Tatay, ang galing mo. Tatay, ang pogi mo. Siguradong sobrang bihasa ka. Kapag tapos ka na, ang buhok ko siguradong sobrang ganda. Sige, abangan mo. Tatay, may problema ba sa mga kamay mo? Ang weird talaga ng itsura nila. Engelbert, lumabas na ang resulta ng DNA test. Hindi ba anak mo si Fiona? Tay, Lola, anong pinag-uusapan ninyo? Pasensya na, ayos lang, tutulungan kitang pulutin yan. Hoy, G. James, naayos na ang lahat. Kumbinsido na talaga si Isaac na hindi sa kanya ang batang yun. Nakuha ko na yung buhok ng batang yun. Ibinabalik ko na ito sa'yo ngayon. Anong ibig mong sabihin hindi anak ni Dad? Ako ay anak mo, Dad. Oo, ano man ang mangyari. Fiona, ay anak ko pa rin. Hmm? Sa ilang araw, maghahanda ako ng salo-salo para ipakilala ka sa lahat, Fiona. Pero, Lola, pwede mo ba ayusin ang buhok ko ulit? Narinig ko ang party ngayong gabi ay para sa anak na babae ni Ginoong Burke. Hindi ba nawawala ang anak niya? 5 taon na ang nakalipas para ito sa kanyang ampon na anak.
Itinuturing niya itong pinakamamahal. Isaac ang magmamana ng buong Burt Group balang araw. Napakaswerte talaga ni Fiona. Parang nanalo siya sa loto. Nandito na si Ginoong Burt. Fiona, regalo ko ito para sa iyo. Sana magustuhan mo. Salamat, Leon. Ginoong Burt, matagal na tayong hindi nagkita. Nabalitaan ni Leon na may party kayo para kay Fiona. Inaasam-asam na niya ito. Magandang gabi po, Ginang Burt. Magandang gabi, Ginoong Burns. Hindi mo na kailangang magpasalamat, magkaibigan naman tayo. Kung may mang-api sa iyo, sabihin mo lang sa akin, ipagtatanggol kita. Ang ganda-ganda ni Miss Fiona. Para siyang anghel. Si Fiona, may Ginoong Burt bilang ama, at si Ginoong Leon na nag-aalaga sa kanya. Napakapalad niya talaga. Sa tingin ko, si Miss Fiona ay ipinanganak na mayaman. Sino ba itong dayuhan? Paano siya nangahas na makialam sa lahi ng pamilya Burke? Isaac, mali ka siguro. Paano naging tunay mong anak ang babaeng ito? Ang tunay mong anak ay nandito. James, ano na namang kalokohan ng pinagsasasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang paternity test. Nakasulat ng malinaw narito. Nakasulat, malinaw na malinaw. Si Yara ang iyong tunay na anak. Isang pirasong papel lang ang katibayan ng pagiging magulang. Pwede ka lang pumunta kahit saan at magpagawa nito. Masamang tao ka. Ang dami mo ng masamang ginawa. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ako mismo ang nanood habang ginagawa ang report na ito. Ako mismo ang nanood habang ginagawa ang report na ito. Sinasabi mo bang peke ang report? Matanda ka na. Hindi naman maganda ang mata mo. Si Lola at si Papa ay mabubuting tao, pero ayaw mo lang tanggapin sila. Mas gusto mo pang habulin yung matandang bruha at magkaroon ng pangit na anak kasama niya. Tama na. Batugan kang bata ka. Ikaw, hindi batugan si Fiona. Kahit na siya ay si Beth. Si Fiona pa rin ang anak ko. Papa, huwag na po tayong mag-away. Kasalanan ko ang lahat. Hindi na lang sana ako bumalik. Aalis na ako ngayon at hindi na kita aabalahin pa. Papa, ito ang jade pendant na iniwan mo sa akin noon. Araw-araw ko itong suot mula noon. Ibinabalik ko na ito sa iyo ngayon. Mula ngayon, hayaan mo na lang akong mag-isa. Isaac, iyo nga talaga ang pendant. Beth, ikaw nga ba talaga? Beth, nakabalik ka na. Nahanap na kita sa wakas. Beth, Nagsisinungaling siya. Ang pendant na yon ay akin talaga mula pa noon. Fiona. Sa iyo ba ang pendant? Oo. Gumagawa ka lang ng kwento. Inagaw mo ang pwesto ni Beth bilang tagapagmana. Ngayon gusto mo rin ang pendant? Akala mo ba ang paghawak sa pendant na iyan ang makakapag-angat sa iyo sa lahat at gawin kang espesyal, pakiusap ang isang kawatan pa rin. Nagpakita ng ebidensya si Beth, kaya nagpapanik ka na ngayon, di ba? Anong ebidensya meron ka na sa'yo talaga ang pendant na ito? Ha? Fiona, huwag kang ganyan. Suot ko talaga itong pendant mula nung bata pa ako. Pero aalis na ako ngayon. Kung gusto mo talaga, bakit hindi mo ipakuha kay Dad? Hindi ko kailangan ng peking bait mo. Akin talaga ang pendant na yon mula sa simula. Dapat ibinalik mo na sa akin. Fiona, huwag kang mag-alala. Dad, naniniwala ka sa akin, di ba? Akin talaga ang pendant na yon. Noong nakaraan, nung nasa gilid ako ng bangin, nawala ko ang pendant. Doon nakuha ito ni James. Fiona, naniniwala ako sa'yo. Dad. Isaac, wala ka talagang pag-asa. Hinahayaan mong lokohin ka ng isang batang di mo kilala. Sobrang tanga mo talaga. Halika, pasukin ang pinakamahusay na eksperto sa pag-appraise sa buong River City. Papatignan natin sa kanila, dito mismo. Hindi na kailangan tumawag ng iba. Mag-aanak magic ang tawag dito. Kapag nakakita ito ng may dugong kaugnayan, kumikinang. Gusto mo? Ano to? Magic ng magulang at anak. Tama. Kapag magkadugo ang mga tao, nagiging ginto ang kulay nito. Pero kung hindi magkadugo, nagiging berde. Malinaw na kalokohan lang ng bata to.
Sino ang maniniwala dyan? Ako. Noong ako'y tinamaan ng sumpa at nasa bingit na ng kamatayan, si Fiona. Ang gumamit ng magic para iligtas ako. Naniniwala rin ako. Paralisado ang mga binti ko dati. Nakapunta na ako sa lahat ng sikat na doktor pero wala silang nagawa. Si Fiona rin ang gumamit ng magic para gumaling ang mga binti ko. Tama. Si Miss Fiona ay talagang magaling dito. Talagang hindi siya ordinaryong babae. Ngayon, mapatutunayan ko sa inyong lahat. Ma'am, mag-ina kayo, di ba? Oo. Hawakan ninyo itong magic na insekto. Kumikinang nga. Mrs. Birch, subukan din natin. Naging berde nga, ang galing. Oo. Sa patuto ni na Mr. Bert at Mr. Burns, at ang ebidensya sa harap natin, naniniwala na rin ako, naniniwala na rin kami. Sige, kung totoo nga, gamitin natin to para mag-test. Beth, halika rito, halika na. Dad, ang iyan pa rin ang pinakasyentipiko. Tumahimik ka. Gusto kong gawin ito, sa harap ng lahat, para mapilitan silang umamin. Kayong dalawa. Anong ibig sabihin ng mga itsura nyo? Huwag mo nang sabihin. Nagsinungaling nga kayo? Hindi pala ito si Beth. Ano? Dad, pag-usapan natin. Mamaya. CJ, mamaya na natin pag-usapan. Bakit ka nag-aatubili? Nagkakonsensya, huli na. Hawakan mo na ngayon. Berde. Wow, itong babae ay hindi nga anak ni Mr. Burke. Hindi talaga anak ni Ginoong Burke si Yara. Kung hindi siya anak ni Ginoong Burke, sino ba siya? Huwag mong sabihin, na anak sa labas din siya, ni Celeste, yung kabit. Grabe, wala talagang hiya. Tita, hindi po ako anak sa labas. Hindi ba't sabi mo basta't magpapakabait ako, pwede na akong pumunta rito at maging mayamang binibini? Sabihin mo sa kanila ngayon din, hindi ako anak sa labas. Pamangkin siya ni Celeste. Ang kapal ng mukha mong dalhin ang pamangkin mo. At magkunwaring anak ni Ginoong Burke. Ikaw talaga ang may pakana nito. Matagal ko nang naririnig na nag-aagawan sa mana ang pamilya Burke at nagkakagulo ng husto. Si Ginoong James ay gumagawa ng mga maduming paraan. Anak nga siya sa labas, at hindi talaga bagay sa posisyon. Kayong dalawa. Nagtulungan pala kayong dalawa, para lokohin ako? Tay, pakinggan niyo po ako. Wala kang takas. Akala ko ikaw at ang nanay mo ay mabubuting tao. Ginagaw niyo ako ng husto. Sandali. Ano na naman ang gusto mo? Dahil lumabas na ang katotohanan. Mas mabuting sabihin ko na rin sa iyo ang isa pang balita. James ay hindi man lang tunay mong anak. Isaac, ikaw, wala kang basehan sa mga paratang mo. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya tayo. 20 taon na tayong magkasama. Lagi akong tapat sa'yo. Paano kita ipagkakanulo? Tatay, sa tabi mo ako lumaki. Talagang anak mo ako. Plano lang lahat ito ni Isaac. Gusto niyang kunin lahat sa akin, tapos gamitin ang kasinungalingan para siraan kami ni Mama. Huwag kang maniwala sa kanya. Hoy, matandang estilo, gusto mo bang subukan ang magic ng mag-ama? Tatay, hindi na kailangang mag-test, di ba? Talagang anak mo ako, kaya hindi na kailangan, di ba? Ako. Talagang anak mo ako. Sadyang isinunod lang ni Isaac ito, at itong kalokohang magic na ito ay peke lahat. Huwag kang maniwala, tatay. Arg. Mahal, tigilan mo yan, huwag mo siyang bugbugin. Anak talaga natin siya, nababaliw ka na ba? Ako ang baliw? Akala mo ba, tanga ko? Tingnan mo kayong dalawa, kitang-kita ang pagkakasala ninyo, nakasulat sa mukha ninyo. Sakto talaga ang pagdating mo. Akala mo maloloko mo ako? Gagantihan ko kayong dalawa. Huwag kang lumapit dyan, huwag kang masaktan. Tay, tigil na. Tama, niloko kita. Ano ngayon? Ikaw, Mahigit 20 taon na akong kasama mo. Binigyan mo ba ako ng tunay na lugar sa buhay mo? Lagi kang may kabit. Gusto mo, nasa iyo ang lahat. Ayaw mo akong pakawalan. Pero ayaw mo ring hiwalayan ang asawa mo. At lagi kang nakikipagkalantari sa kung sino-sino sa labas. Bulok kang matanda ka. Para kang mas magaling. Pwede kang makipagtalik sa iba.
Bakit hindi ako pwedeng humanap ng lalaki? Sasabihin ko sa'yo, Larry. Matagal na kitang inayawan. Kung hindi lang dahil sa pera mo, akala mo bababa ako para makisama sa isang tulad mo. Bitawan mo ako. Kayo pareho, bitawan ninyo ako. Sumpa ko, papatayin kita, utang ina mo. Kaya pagkatapos ng lahat ng mga taon, lumalabas na ako ang pinakamalaking katatawanan. Ha ha ha. Mahal, ako ang nagpabigo sa iyo. Lumayo ka sa akin. Nakakasuka ka tingnan. Isaak. Sa aking puso. Matagal ka nang hindi ama sa akin. Fiona. Mahal, mabait na babae. Dahil pareho kayong ayaw sa kanya, ayaw ko rin sa kanya. Sige, tama na. Sa huli, ako ang nagpabigo sa inyong lahat. Karapat dapat ako nito. Tatay? Kaya tayo... Fiona. Kahit anong mangyari, ikaw ay magiging anak ko palagi. Fiona. Tatay? Ikaw talaga ang tatay ko. Nahanap ko na ang pamilya ko. Beth. Nahanap na kita. Beth. Nahanap na kita. Kaya pala kasama mo ako palagi. Kasalanan ko, hindi kita nakilala. Hindi mo alam kung gaano kita kamis. Lola, miss na miss din kita. Alam ko na, si Miss Fiona at si Mr. Burke ay halos magkamukha. Kaya, si Miss Fiona pala ang tunay na anak. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Napakagandang balita ito tungkol kay Fiona. Oo nga. Congratulations, Mr. Burke. Congratulations, Fiona. Nagkita-kita na rin kayo ng pamilya mo. Oo, Mr. Burke. Binabati kita. Ang pagsasama ng pamilya ay hindi mababali. Salamat sa inyong lahat. Congratulations, Mr. Burke. Mabuti. Nandito na si Mr. Robert. Ito ay napakagandang balita talaga. Sabi ko sa'yo, itong bata ay kamukhang kamukha ko. Noong bata ako, talagang isa siyang Bert. Salamat, Lolo. Dahil, nandito na ang lahat ngayon. May ipapaalam ako. Ang anak ng pamilyang Bert na nawawala ng ilang taon, ay natagpuan na ngayon. Siya ay si Fiona ngayon. Opisyal nang bumalik sa pamilya si Fiona. Mula ngayon, ang mga Burke ay may isa pang maliit na kayamanang mamahalin. Pagbati, Ginoong Burke, talagang kahanga-hanga ang balitang ito. Tingnan mo si Fiona, talagang isa siya sa 1,000,000. Ma, bakit mo inamin kanina? Pwede naman nating itanggi lahat. Hindi naman talaga nila tayo magagawa ng kahit ano. Ngayon, lahat tayo pinalayas na. Ano na ang gagawin natin ngayon? Gago. Akala mo ba makakatulong ang pagtanggi? Malamang mayroon pang ebidensya si Isaac. Talagang hindi niya tayo palalampasin. Isaac. Kung hindi ko makukuha ang Burke Group, hindi ka rin makakatakas. Yung death magic niya, hindi pa rin gumagaling, di ba? Ganito ang gagawin natin. Tama ka. Gawin natin ang paraan mo. Akala mo makakapamuhay ka ng tahimik. Magising ka sa katotohanan. 4 na hiyas na ang naiilawan. 1 hiyas na lang ang kulang. Halos tapos na ang misyon ko. Fiona, pwede ba akong pumasok? Siyempre naman, Daddy. Fiona, narito ako para sabihin sa'yo ng kwento bago matulog. Tingnan natin kung gaano kahirap ang kailangan nating subukan para mailawan ang ika-5 hiyas. Daddy, ayoko ng kwento ngayong gabi. Anong problema, Fiona?
Daddy, nakita na kita lola at lolo. Pero hindi ko pa rin nakikita si Mommy. Fiona, noong ipinanganak ka pa lang. Magulo pa ang River City. Maraming kaaway ang pamilya nating, Bert. Isang araw, isinama ka ni nanay. Sa paglabas ninyo, sinalakay siya. Hinanap ko kayo ng matagal, pero hindi ko kayo natagpuan. Hanggang sa isang araw, natuklasan ko ang bakas ng pagkahulog ni nanay sa bangin. So namatay ba si nanay? Fiona, nagtayo ako ng alaala para kay nanay. Sa ilang araw, dadalhin kita roon, okay? Tara na, matulog na tayo. Fiona, huwag kang matakot. Nandito ako. Mula ngayon, mananatili ako sa tabi mo. Para alagaan ka. At gagawin ko rin ito para kay nanay. Nanay, nakita ko na si tatay. Huwag kang mag-alala mula ngayon. Ako ang magpoprotekta kay tatay para sa'yo. Mr. Bert, magandang balita. Natagpuan ng mga tao natin, ang Snowy Lotus. Ano? Snowy Lotus? Nasaan na ito ngayon? Hindi naman ito panibagong bitag, tulad noong nakaraan, di ba? Maasahan mo, galing ang impormasyong ito sa pinakamapagkakatiwalaan nating pinagmulan. Tiyak na totoo ito. Lumitaw ang Snowy Lotus na iyon sa isang auction. 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, binili ito ng pamilyang Nash. Ang pamilyang Nash? Oo, nagpadala na tayo ng mga tao para magsiyasat. Nasa lumang bahay ng pamilyang Nash ang gamot, pero ang pamilya Nash ay may malaking impluensya rin. Baka hindi sila payag na ibigay sa atin ang halamang iyon. Sa River City, wala akong hindi kayang makuha. Maghanda ng isang magarbong regalo. Bibisitahin natin si Gnash. Opo, sir. Oo nga pala, pabalaykan mo ang mga tao na ipinadala natin sa Massport para hanapin si Beth. Nakabalik na si Fiona. Hindi na kailangang magpatuloy sa paghahanap. Sige, aasikasuhin ko ito kagad. Hoy! Nahanap na si Miss Fiona. Hindi na ninyo kailangang magbantay. Bumalik na kayo. Tapos na ang misyon. Pwede na tayong umuwi. Elder, yung mga tao sa labas na nagbabantay, ay bigla na lang umalis. Ha? Paano nangyari yon? Lahat sila ay umalis na? Oo. Palihim ang grupong iyon, nagpalipas ng oras, sa ating tribo ng matagal, tiyak na may balak sila. Paano sila biglang umalis, nang ganoon na lang? Hoy! Sa tingin mo ba, nandito sila para hanapin si Panginoong Fiona? Baka nalaman nilang wala si Panginoong Fiona sa ating tribo, kaya umalis sila at naghanap sa ibang lugar para kay Panginoong Fiona. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Si Panginoong Fiona ay maaaring magaling sa mahika, pero hindi pa siya abot ng 5 taong gulang. Napakadelikado para sa kanya na mag-isa sa labas. Tama ka dyan? Oo, masama ito. Bilisan mo, tawagan mo ang mga malalaking pamilya na nakatanggap ng pabor mula sa ating tribo. Noon, sabihin mo sa kanila na hanapin si Panginoong Fiona. Bilisan mo, gawin mo na. Tama, yun na. Oo, siya nga yun. Yuha! Ano? Mga kaibigan, makatitiyak kayo, ang usapin ni Fiona ay ang pangunahing prioridad ko kahit na kailangan kong baliktarin ang buong lungsod. Sisiguraduhin kong mahanap si Fiona ng ligtas at buhay. Ginoo, nandito po si Gilbert mula sa Bert Group kasama ang kanyang anak na babae para dumalaw.
Hayaan mo muna si Chloe na sumalubong sa kanila. Ikaw magmadali ka at ihanda mo ang mga kailangan ko. Kailangan kong lumabas kagad para hanapin si Panginoong Fiona. Ginoo, si Gilbert po ang CEO ng Burt Group, ang nangungunang pamilya sa lungsod. Ang pagpapasalubong kay Binibining Nash sa kanila ay medyo hindi angkop, aho. Ano ba ang alam mo? Si Panginoong Fiona ay isang dalubhasa sa Mahika. Pambihira ang kanyang katayuan. Kung mapapasama natin siya sa pamilyang Nash, ang nangungunang pamilya sa River City ay magiging ang pamilyang Nash. Ito ay isang napakalaking oportunidad na nasa harap na natin. Opo, Ginoo, tama po kayo. Kaya sasabihin ko, kay Binibining Nash na salubungin sila. Bilisan mo. Sige po. Ito po ang daan. Gilbert, ako po ay humihingi ng paumanhin. Si Nash po ay biglang. May kailangang lockerin sa labas. Maupo po kayo. Bababa po si Binibining Nash para salubungin kayong dalawa. Sino ang nagsabi sa iyong salubungin sila? Paalisin mo siya, at siya. James, anong ginagawa mo dito? Narinig ko na si Binibining Nash ay kumuha kamakailan ng kasamang lalaki. Ikaw kaya yon? Ano ng kalokohan ang sinasabi mo? Tatay, ano ang kasamang lalaki? Parang kuting o tuta ba? Isang taong parang laruan lang alaga ng iba? Hindi ba nakakahiya iyon? Oo, nakakahiya nga talaga. Isaac, tumahimik ka. Wala kang pakialam sa narito ako. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ngayon hindi ka alis sa bahay ng mga Nash. Kasama ang Snowy Lotus. May tao ba dyan? Paalisin niyo siya. Kaya ganito pala ang pamilya Nash. Tratuhin ang inyong mga bisita, ha? Well, talagang may natutunan ako ng bago ngayong araw. Miss Nash, hindi talaga dapat gawin ito. Si Mr. Burt ay isang pinarangalang bisita ng pamilya Nash. Hindi ka dapat kumilos ng ganito. Pinarangalang bisita. Please. Wala siya kundi isang tuso. Walang hiya at traidor na gago. Sasabihin ko sa'yo. Si James ay hindi isang uri ng boytoy ko. Siya ang tunay, opisyal kong boyfriend. Narinig ko na ang lahat tungkol dito. Ilang araw na ang nakalipas. Ikaw ay kumakalat ng chismis sa party. Inaapi ang James ko at pati pinatalsik siya sa Burt Group at ikaw ang kapatid niya. Pero ganito ka kababaw, hayaan mong linawin ko ang pamilya namin ay hindi kailanman magbibigay ng Snowy Lotus sa'yo. Ma'am, kung walang kwenta ang utak mo, ay donate mo na lang. Naniniwala ka sa kahit anong sabihin niya? Wala ka ng pag-asang sawi sa pag-ibig. Ikaw maliit na pasaway. Ano ang sinabi mo? Sino ang tinatawag mong maam? Mukha ba akong ganun katanda? Hoy, huwag kang lalapit! May malaking takot ako sa mga malalaking bagay. Natatakot ako sa mga tanga. Isaac, ito ba talaga ang anak na pinalaki mo? Paano siya naging ganito kabastos? Manners? Ang manners ay para sa mga desenteng tao, hindi para sa mga hayop. Isaac, gusto mo ba o hindi ang Snowy Lotus? Isaac, lumuhod ka ngayon din. Yumuko ng 3 beses para sa akin. Ilipat ang lahat ng shares ng pamilya Burke sa akin at sa kamagalang na anyayahan akong bumalik sa bahay ng Burke. Kung gagawin mo ang lahat ng iyon, papayagan ko si Chloe na ibigay sa iyo ang Snowy Lotus. Ano sa tingin mo, maganda ba ang deal na yon? Sulit na sulit, ha? Ano ba ang problema ng mukha mo? Mahalaga ang shares. Pero kung hindi mo makuha ang halamang iyon, magkakaroon ka ng pera pero wala ng buhay para gastusin ito. Miss Nash, talagang hindi mo dapat gawin ito. Tumahimik ka. Walang sinumang pinapayagang magmakaawa para sa kanya. Gagawin namin eksakto ang sinabi ni James. Isaac, lumuhod ka at yumuko. Sa James ko ngayon din. Please, kalokohan. Alam ko na kung sino ka ngayon. Ikaw ang anak ni Mike Nash. Ano ang lakas ng loob mong tawagin ang tatay ko? Sa pangalan niya? Sasabihin ko sa'yo, kahit nandito ang tatay mo, kailangan niya akong magalang na batiin at tawagin akong Lord. Nasaan si Mike? Ngayon din. Anak, talagang wala kang pakialam kung saan ka nagmamagaling, di ba? Ito ang bahay ng Nash. Si Ginoong Nash ay isang malaking pangalan sa River City at gusto mo siyang yumuko sa'yo. Siguro ay wala ka sa iyong tamang pag-iisip. Sino ang wala sa tamang pag-iisip? Tatay, pahiramin mo ako ng kapangyarihan ng Sacred Bone. Sige. Mike. Ang boses na yon. Si Lord Fiona yon. Nasa bahay ko si Lord Fiona, ha?
Ang batang ito ay talagang kakaiba. Maaari bang talagang mayroon siya ng ilang uri ng koneksyon kay Ginoong Nash? Tingnan mo, Chloe, dapat ba tayong maghintay? Maghintay ng sandali. Huwag mo nang intindihin. Ang batang ito ay talagang tinawag ang aking ama sa kanyang pangalan at ininsulto siya. Sumpa ko, bubunutin ko ang kanyang bibig ngayong araw. Hulihin siya. Ang maliit na batang iyon ay talagang nangahas na magdulot ng gulo sa bahay ng Nash. Tingnan natin kung hindi ko ayusin. Ikaw mismo ngayong araw. Itay. Bakit ka nandito? Ang kapal ng mukha mo, matigas ang ulo mong babae, naglakas loob ka pang, saktan si Panginoon Fiona, gusto mo bang isama mo ang buong pamilyang Nash sa kapahamakan mo? Anong Panginoon Fiona? Itay, nagkakamali ka na ba? Bata lang. Yan. Tumahimik ka. Panginoon Fiona, hindi ko po alam na darating kayo. Paumanhin po at hindi ako agad. Lumabas para salubungin kayo. Nararapat akong parusahan. Maupo po kayo. Sinubukan akong saktan ni Chloe. Ayoko ngang umupo dito sa bahay niyo. Tay, umalis na tayo. Hoy, sandali lang. Kasalanan talaga yan ni Chloe. Panginoon Fiona, ininsulto niya kayo. At si A. Burke, pakiusap, huwag po ninyong damdamin. Papagalitan ko siya para humingi ng tawad sa inyong dalawa ngayon din. Bakit ka nakatayo lang dyan? Bilisan mo't humingi ng tawad kay Panginoon Fiona. Itay, ayoko po. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, itataboy kita sa pamilyang Nash. Paumanhin po, Panginoon Fiona. Ako po ang may kasalanan. Patawarin niyo po ako. Burke, matagal na tayong magkakilala. Bakit hindi tayo maupo at mag-usap? Yamang napakasinsero ni G. Nash. Fiona. Maupo tayo at pag-usapan ito. Sige, dahil ipinagtanggol ka ng tatay ko, bibigyan kita ng konting respeto. Si Binibining Nash ay bata pa at walang karanasan. Nadala siya sa matatamis na salita ng iba. Naiintindihan ko yan. Pero tungkol naman sa sinungaling. Burke, nandyan ka mismo. Sino ka ba? Hindi ka karapat-dapat sa liwanag, at anak ka sa labas. Naglakas loob kang pumasok sa bahay ko, at linlangin ang anak ko, at gumawa ng gulo. May tao ba dyan? Ilabas siya, at bigyan ng leksyon. Nash, ako. Hindi nyo to pwedeng gawin sa akin. Chloe, tulungan mo ako, pakiusap. Huwag ka nang magpatuloy. Tama na yan. Kung mapatay siya sa bagbog, magdudulot lang yan ng mas maraming problema. Narito ang ebidensya ko ng kanyang pangungurakot at pag-iwas sa buwis sa loob ng maraming taon. Mr. Nash, maaari mo ba siyang dalhin sa himpilan ng pulis? Sana hindi na siya makalabas habang buhay. Sige, tama. Burke, tama ka talaga. Ang gagong ito ay karapat-dapat na magkulong habang buhay. Tigilan mo na siyang bugbugin. Sabihin mo sa mga tao na gapusin siya at dalhin sa himpilan. Opo, sir. Lord Fiona, kontento na ba kayo sa pagkakagawa nito? Dad, masaya ka na ba? Okay na rin, siguro. Well, dahil masaya na ang dad ko, kaya magiging maawain na ako at patatawarin ka. Salamat, Lord Fiona, sa iyong kabutihang loob. Salamat, Burke, sa pagpapaubaya. Labis akong nagpapasalamat. Narinig ko kasing umalis si Lord Fiona sa tribo at pumunta sa River City, kaya espesyal akong nagpahanda ng maliit na salusalo para salubungin kayong dalawa. Burke, narito ka mismo. Hula ko'y may mahalagang bagay kang pag-uusapan sa akin. Bakit hindi niyo kami bigyan ng karangalan, Lord Fiona, at sumama sa amin sa kainan? Para makakain at makapag-usap. Laktawan na lang natin ang pagkain. Dahil narito kayo para mag-usap ng negosyo. Lord Fiona, Burke, sabihin na lang ninyo ang kailangan nyo. Gagawin ko ang lahat. Narinig ko na may snow ilotes ka. Magkano ang gusto mo? Gagastusan ko kahit ano ang presyo. Burke. Nagbibiro ka lang, di ba? Kung kailangan mo ito, karangalan ko, walang bayad talaga. Talagang hindi. Papadala ko ang isang tao para dalhin ito sa bahay ng mga Burke kaagad. May isa lang akong maliit na pakiusap. Nais kong anyayahan si Panginoong Fiona na magbigay puri sa amin sa pamamagitan ng pagbantay sa bahay ng mga Nash. Hindi mo kailangang narito araw-araw, maging tagapagtanggol lang namin, at bigyan kami ng suporta. Mula ngayon, ang aming pamilyang Nash ay susunod sa iyo, Panginoong Fiona. Ituturing ka naming parang hari, at paglilingkuran bilang pinakamahalaga. Sige, basta tratuhin ninyo ang tatay ko ng may tunay na respeto. Ako ang magiging babae ng bahay, at sasandal sa inyo. Magaling, syempre gusto namin yon. Mula ngayon, magiging tapat ako sa iyo, Burke, anuman ang mangyari.
Umuwi na tayo. Panginoong Fiona E. Burke, huwag kayong mag-alala, magpapadala ako ng tao para ihatid ang Snowy Lotus sa inyong bahay kagad. Kung kailangan niyo ng anuman, sabihin lang, gagawin ng pamilyang Nash ang lahat. Oo nga pala, alam mo ba kung nasaan ang sungay ng unicorn? Ang sumay ng unicorn. May balita, nasa pamilyang Liwes sa timog ng bayan. Panginoong Fiona, kung kailangan mo, makakapagpadala ako ng tao para kunin ito para sa'yo ngayon din. Hindi na kailangan. Hindi na kinakailangan yon. Dala na namin ang sungay ng unicorn. Hoy, Leon. Hoy, Fiona! Narinig kong naghahanap ka ng sungay ng unicorn. Tinulungan kitang maghanap ng isa at dinala ko na para sa'yo. Narinig ni Leon na kailangan ito ni Fiona, kaya nagtanong-tanong siya sa lahat ng lugar. Nang makuha niya ito, hindi na siya makapaghintay kahit isang segundo, at hinailan niya ako, rito nang nagmamadali. Oh, Lolo, tigilan mo na yan. Basta't nakatulong ako sa kanya, ayos na yon. Salamat, Leon. Walang problema. Fiona, mas madalas kang sumama sa akin, ha? Sige. Fiona, magpasalamat ka kay Leon. Mula ngayon, huwag kang basta-basta hahawak sa kamay ng mga lalaki. Dad, nakolekta ko na lahat ng sangkap ng gamot. Makakatulong na ako para gumaling ka. Mabait na bata. Sacred Bone. Labas! Isaac, anak, ayos ka lang ba? Lola, huwag kang mag-alala. Gumaling na si Dad. Ma, huwag kang mag-alala, ayos na ako. Ay wow, gumaling ka nga talaga. Diyos ko, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Fiona, maraming salamat talaga. Hindi mo na kailangang magpasalamat dahil mahal kita, Dad. Pero, nailigtas na kita, Dad. Bakit hindi pa umiilaw? Noon pa. Sinabihan kang intindihin ang mga emosyon. Napakaraming klase ng emosyon. Baka mayroong isang bagay na hindi pa natin napapansin. Ano kaya yun? Fiona, paano kung dalhin mo ako pabalik sa komunidad mo para makilala ang mga tao roon? Baka doon, makita natin ang sagot. Bumalik sa komunidad! Ang galing! Ang tagal ko na silang hindi nakikita. Dad, pwede na ba tayong umalis? Sige. Bumalik na siya. Bumalik na si Panginoong Fiona. Nandito na ako. Panginoong Fiona, bumalik ka na rin. Nag-alala talaga kami sa'yo. Seryoso, saan ka ba pumunta? Bakit hindi mo kami sinabihan? Paano kung may nangyari sa'yo doon? Maraming masasamang tao. Tingnan nga kita, nasugatan ka ba? Pamayat ka ba? Huwag kayong mag-alala, okay lang ako. Tingnan ninyo, nakita ko ang daddy ko. Kumusta? Daddy. Panginoong Fiona, ngayong nakita mo na ang pamilya mo. Bakit ka pa bumalik? May gusto ka bang tapusin? May isa pang hiyas sa kwintas ni Fiona na hindi pa umiilaw. Palagi kong iniisip kung may nakaligtaan tayo. Oo nga pala, nang matagpuan ninyo si Fiona noon, nag-iwan ba ang nanay niya ng kahit ano? Oo, mayroon nga, matandang Nash. Ang nanay ni Panginoong Fiona ay nag-iwan ng liham dahil napakaliit pa niya noon. Natatakot kaming baka magpapalungkot sa kanya kaya hindi namin ibinigay. Siguro ngayon ay tamang panahon na. Anak, sa oras na, mabasa mo ang liham na ito. Malamang wala na ako. Gusto kitang dalhin para makita ang lolo at lola mo. Pero hindi ko inakala na magwawakas ang mga bagay ng ganito. Nailagay ka sa ganitong peligro. Anak ko, paumanhin na talaga. Hindi na ako makakatakbo pa. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, pareho tayong mamamatay. Kaya napagpasyahan ko na itago ka at harapin ang kamatayan ng mag-isa. Anak ko, pakiusap, huwag mong isipin na iniwan kita at huwag kang malungkot dahil wala na ako. Nandito ako, sunduin mo ako. Ikaw ang mahalagang kayamanan sa buong buhay ko.
Ako'y magiging pagsikat ng araw, ang mga bituin, at lahat sa mundong ito at palaging magbabantay sa iyo. Bawat araw ng iyong buhay ay puno ng aking pagmamahal. Anak ko, pakiusap maging masaya ka magpakailanman at mabuhay ng payapa ang iyong buhay. Nanay! Nanay! Anong nangyayari? Lindol ba yan? Fiona, huwag kang matakot. Nandito ako. Anong nangyayari? Hindi ito lindol. Iyon ang ritual cauldron. Ang ritual cauldron. Ang ritual cauldron. Maaaring walang awa ang langit, ngunit nananatili ang puso ko. Fiona, tiniis mo ang sakit ng pamilya, at naunawaan ang pinakamalalim na pag-ibig, naging espiritu ng ritual. Pinupuno mo ng pag-ibig ang nawawala, ang supreme magic at sacred bone. Sa wakas ay nagkakaisa, at nagiging isa, upang maging ang divine magic. Mula ngayon, si Fiona ang nag-iisa, at tanging magic master ng langit at lupa. Binabati kita, Lord Fiona, sa pagiging magic master. Binabati kita, Lord Fiona. Sa pagiging Magic Master. Sige, tayo na mga kasama. Paano nangyaring walang nangyari, kahit ano? Eksakto, bakit walang nangyari? Anong pinag-uusapan nyo? Panginoong Fiona, baka hindi nyo alam, pero kilala ang komunidad namin. Sa pagiging mahirap, kahit anong sikap namin, hindi kami yumayaman. Pagkatapos, sinundan ng nakatatanda ang tanda, at kayo ang natagpuan. Ayon sa tanda, kayo ang itinakdang maging aming Panginoon ng Mahika, at mamumuno sa amin, para sa ganap na pagbabago balang araw. Oo, akala namin lahat, na kapag natutunan nyo na ang Suprimong Mahika, ang komunidad namin, ay biglang yaman, pero wala talagang nagbago. Baka ang pagbabago ay hindi galing sa Suprimong Mahika, kundi kay Fiona mismo. Anong ibig mong sabihin? Anak ko si Fiona, bilang pasasalamat sa inyong lahat sa pag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang taon, napagpasyahan ko na mamuhunan ng $1 bilyon dito para magtayo ng Magic Research Institute. Mataas ang sahod, kasama na ang bahay at sasakyan. Tama ba ang narinig ko? Wow, yayaman na tayo. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. $1 bilyon. $1 bilyon. Napakaraming pera yan, yayaman na talaga tayo. Dininig na ng Diyos ang aming mga dasal. Salamat, Ginoong Bert. Fiona, masaya ka ba? Nanay, nakita mo ba yun? Huwag kang mag-alala, napakasaya ng buhay ko.